Magandang hapon po mga kapatid at binabati ko po yung mga masugid na sumusubaybay sa ating Grace Everyday. Magandang hapon sa inyo at muli po tayo po ay magbabahagi yan, magsisharing ng ating everyday devotional natin po. Patuloy po tayong sumubaybay sapagkat malaki po ang may tutulong nito sa ating buhay spiritual. Tayo po ay manalangin. Inimbitahan ko pong manalangin ng bawat isa. Panginoon, marami pong salamat sa araw na ito. Kami po ay nagtitiwala sa inyo sapagkat kayo po ang may kakayanan na tumugon sa aming mga pangangailangan. Salamat po. Linisin po kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga kasalanan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Patuloy pa rin po tayong nag-aaral ng mga talinghaga, mga parable. Sa ating pong usapan ay sa Mateo. (21) 28 to 32. Ang talinghaga ng dalawang anak. The parable of the two sons. Okay. 21 po, Matthew 21. 28 to 32. Basahin na po natin. Ano ang palagay niyo rito? May isang tao na may dalawang anak na lalaki. Lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, "Anak, lumabas ka at magtrabaho sa ubasan. Ngayon, ayoko po," tugon niya. Ngunit nagbago ang kanyang isip at naparoon. Ibig sabihin, ayaw niya pero nagbago, pumunta rin siya. Lumapit din ang ama sa ikalawa. Ito na po sa ikalawa. At gayon din ang kanyang sinabi. Sabi nung ikalawa, "Opo," tugon nito, ngunit hindi naman naparoon. So, sumagot ng oo, pero hindi rin siya pumunta. Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? Ang nakatatanda po, sagot nila, sinabi ni Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, ang mga publikano at masasamang babae, nauna pa sa inyong pasakop sa paghahari ng Diyos. Sapagkat naparito sa inyo si Juan at ipinakilala ang matuwid na pamumuhay at hindi niyo siya pinaniwalaan, ngunit pinaniwalaan siya ng mga publikano at masamang babae. Nakita niyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisi at naniwala sa Kanya." Tignan po natin yung background nito bago yung ating pag-uusapan. Si Jesus po ay papunta ng Jerusalem, sa Betania. Ito po ay sa Bethpage, sa mga bundok ng Olibo po. At dito po nangyari yung matagumpay na pagpasok sa Jerusalem at yung nilinis yung templo. Dito po dadaanan po yan. Sinumpa yung puno ng igos at yung pag-aalilangan sa karapatan ni Jesus. Pinapakita rito yung karapatan. Sa talinghagang ito, nakikita yung karapatan ng ating Panginoon. Kaya dyan sa bago dumating ng ating paksa, sa 11:27 po, Matthew 11:27, dyan po ay sinabi ng Panginoon na kasi pinag-aalinlangan yung karapatan niya ng mga saserdote, mga matatanda ng bayan at ng mga eskriba. So marami nung panahon nito, marami po yung tao na nasa harapan ng ating Panginoon. At nandoon po yung mga matatanda ng bayan. At sa pagtatapos nito, nung sinabi niya yung karapatan niya, nagsalita ang Panginoon.
Matthew 11:20, ito yung, Matthew 11. 21 pala, sorry. 21 to 28 hanggang 32. Yun nga po yung talinghaga ng dalawang magkapatid. At isa yung panganay at yung nakababata. So, yung ama yung nagsabi, nag-imbita dun sa panganay. Sabi niya sa panganay na pumunta sa ubasan. So, tumanggi yung panganay. Ayaw niya. Pero nagbago yung kanyang isip. So, sumunod din po siya. So, pangalawa, tinawag yung, ganun din po yung ginawa dun sa pangalawa, yung nakababata. Ito po yung umuo. Pero hindi po siya sumunod. Nagbago rin po ang kanyang isip, hindi po siya sumunod. Ngayon, tinanong ng Panginoon yung mga saserdote at mga eskriba, mga tao na naroon, kasama na yung mga alagad, tinanong ng Panginoon kung sino yung sumunod sa kalooban ng Ama. Kasi yung Ama yung nag-uutos ng dalawang anak. At tama yung pagkakasagot nila. Sabi nila, yung pong nakatatanda. So, kung bababa pa po tayo sa verse 31 to 32, diyan na po sinabi ng Panginoon na mas nauna pang magpasakop yung mga publikano at mga masamang babae sa kalooban ng Diyos kaysa doon sa mga taong inaakala nila alam nila yung kalooban ng Diyos, pero hindi naman po sila sumusunod. Samantalang itong mga publikano na tinuturing na makasalanan ng panahon ng ating Panginoon. Pag sinabing publikano ka ayan yung mga naniningil ng buwis, ginagawa yung mga bagay na hindi naayon sa kalooban ng Diyos, nauna pa silang magpasakop. Ibig sabihin po mga kapatid, ang mga taong binibigyan ng pagkakataon ng ating Panginoong Hesus na magtrabaho sa kanyang ubasan ay umayaw sila pero sumunod din. Ito po yung mga makasalanan. Umayaw sila pero sumunod din po. Nagpasakop sila sa kalooban ng Ama. Yan yung publikano at makasalanan. Samantalang yung pangalawa, umuo pero hindi siya sumunod. Ito po naman po yung kausap niya. Yung mga naniniwala na sila ay kilala nila ang Diyos at nagtuturo sila ng mga kautusan ng Diyos. Kung mapapansin nyo, inalimbawa rin ni Lord dito si John the Baptist. Si Juan Bautismo ay nangaral sa kanila ng patungkol sa katwiran, pero hindi po nila pinaniwalaan. Sabi ng Panginoon na nalalaman niyo yan, pero hanggang ngayon hindi pa kayo nagsisisi at naniniwala. Kasi doon sa chapter 11, bago dumating ng chapter 21 pala, ay pinag-aalinlanganan yung karapatan ni Jesus. Diyan po yung sinasabing, ano ang karapatan mong gawin ng mga bagay na ito, tinanong ang ating Panginoon. Lagi po nilang tinatanong yung karapatan ng ating Panginoon. Diyan na nga rin po nangyari yung sinagot ng Panginoon. Tinanong ni Lord sa kanila kung kanino nang galing yung karapatan ni Juan na magbautismo. Sa tao ba o sa Diyos? Yan po yung ano yan karugtong kahit sa ibang book po, sa aklat ni Lucas, sa ibang aklat ni Marcos, meron po niyan, ay ganun din po ang pag-aalinlangan po sa karapatan ng ating Panginoon. Kung papansinin niyo po, yung mga makasalanan at mga babaeng masasama ay nauna pang magpasakop sa kalooban ng Diyos. Pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kapag ikaw ay nagsisi at pinanampalataya sa ating Panginoon, simula na ng pagpapasakop yan sa kalooban ng Diyos. At ito nga po yung pinaliliwanag ng ating Panginoon dun sa mga matatanda ng bayan, mga eskriba, mga leader, mga saserdote, nakausap niya sapagkat pinag-aalinlangan nila yung karapatan ng ating Panginoon, yung pagpapasakop. Tama yung sagot nila, pero yung kanilang mga gawa ay mali. Sinagot nila, sabi na, yung nakatatanda po ang sumunod sa kalooban ng Ama.
Tama yung sagot nila. Pero ang sabi ng Panginoon, samantalang yung mga dapat na ayaw sumunod sa kalooban ng Diyos pero sumunod din. Sila na nangangakong susunod pero hindi sumunod. Yun po yung pinapakita po dyan. Na kailangan po ay magpasakop tayo sa kalooban ng Ama. So ano yung talinghaga? Yung talinghaga po na madalas po kasi yung mga nangangako, tinatalakay din dyan yung mga nangangako na, opo, susunod po kami, pero hindi po sumusunod. Yun namang ayaw na, hindi naman nangangako, pero bandang ulit sila naman yung sumunod. So, mapapansin nyo rin po dyan sa dinaanan na yan. At tama rin naman po yung sinasabi ng Panginoon, na yung mga taong mga walang alam sa kautusan, ngunit sila naniwala na nanampalataya at nagsisi, sila yung makasalanan, sila po yung sinasabi ng Panginoon na yung nakatatanda na sinabi niya na hindi siya susunod pero nagbago po ng isip niya at siya ay sumunod. Samantalang yung nangangako na susunod pero hindi naman po sila sumunod. So dalawa lamang po ang tao sa mundo. Isang nangangakong susunod at iba naman hindi po sila nangangako pero nakita po nila yung kagandahan ng salita ng Diyos. At nakita po nila yung pagkakataon na ibinibigay. Yun, siguro po yung pagkakataon. Kasi pag trabaho sa ubasan, pag ikaw po ay, nung panahon na yun, ang pinakamagandang trabaho ay ang magtrabaho sa ubasan. Sa Biblia po, dito sa dalawang magkapatid dito, inalimbawa yung magtrabaho sila sa ubasan. At dyan po sa chapter 21, dyan dinaanan din po yung parable of na talinghaga po sa ubasan na nagpagawa yung may-ari ng ubasan na nagpagawa siya ng pisan at bantayan at pinagkatiwala niya doon sa mga tao. Diyan po tinalakay din po dyan. So, ibig sabihin po na kapag po tayo ay nangako, sigurado po dapat po natin gawin. Yung panganay nangako, hindi siya nangakong susunod, pero bandang uli ay sumunod po siya. Samantalang yung ikalawa po ay nangako, nasusunod siya, pero hindi po siya sumunod. Tinanggihan niya yung pribileyo o yung pagkakataon na binibigay ng Diyos na magtrabaho o sumunod sa kalooban ng Ama. Kaya po makikita po natin dito na dalawa lamang po. Isang nangangako, pero hindi sumusunod. Pero itong isa naman ay hindi nangako, pero sumunod siya pabandang uli. Yung panganay po yung tinukoy, no? Wag po natin tanggihan yung pagkakataon, yung ibinibigay ng Diyos. At wag po tayong mangangako kung hindi naman po natin tutuparin. So, hindi po basehan yung nangako na susunod. Minsan, diba, sa mga sumusunod po lang, susunod po ako. Gagawin ko po. Nangangako po ako, mga ganyan. Pero bandang uli, hindi po susunod. Hindi po sumusunod. Pero samantalang yung pangalawa nga po, sinasabi natin, hindi siya nangakong susunod, wala po siya binibitawang salita, pero bandang uli siya po ay sumunod. Meron naman nangako nga, yung sinasabi po natin, paulit-ulit po natin binabanggit. Kasi madalas po tayong ganyan. Karamihan sa ating mga Kristiyano nangangako, pero hindi po natin ginagawa. Kaya mabuti na nga po kung oo daw at hindi. Kung ikaw ay nangangako na gagawin mo ang isang bagay, sabi mo hindi kung hindi, oo kung oo. Kasi madadagdag pa yung kasalanan. Ang pinapangakuan po natin yung ating Panginoon. At mag-ingat po tayo sa ating mga pangako. Samantalang naniniwala tayo na ang Diyos ay pag nangako siya ay gagawin. Siya po ay tapat. At hindi po mapapako ang mga sinasabi ng Panginoon.
So, sa karapatan po, pinakikita yan yung karapatan ng Diyos at yung huwag kang mangako kung hindi mo tutuparin. Mas maganda na yung maging tapat ka. Kung ano yung sa loobin mo, ay yun ang dapat mong sabihin. Huwag ka nang magkaila na nangangako, pero hindi mo naman gagawin. Samantalang yung hindi naman nagsasalita, wala naman siyang sinasabi, pero bandang uli siya po yung sumunod. Tinukoy po ng ating Panginoon yung mga makasalanan at mga publikano. Sila po wala po silang alam sa kautusan. Pero makikita po natin na sila po yung nagpasakop sa kalooban ng Diyos. Yung mga pangkaraniwan tao, mga walang alam sa kautusan, mga walang alam sa salita ng Diyos. Pero sila po yung kaya po warning din po sa mga nagtuturo na dapat pag may alam ka, mas dapat mong pag-igihan. Kasi mahirap yung wala naman nalalaman, pero bandang huli siya pa yung sumunod sa kalooban ng Diyos. So yun lamang po mga kapatid. God bless po. Tayo po yung manalangin. Salamat po Panginoon sa araw na ito. Minsan pa ay salamat po sa paalala na kami po ay makita po namin yung karapatan mo, yung pagkakataong ibinibigay mo at yung amin po mga pangako na hindi po namin tinutupad. At madalas po nagbabago po kami ng isip. Yung aming desisyon po. At alam po namin kung kami nangangako, kayo po yung sa inyo po kami nangangako, Panginoon. At hindi po sa tao. At nawa po Lord na kami maging totoo sa aming mga sinasabi. At pag-ingatan po namin yung lahat po ng aming babanggitin sa harapan mo, Panginoon. Salamat po sa inyo. Turuan mo po kami na lalo pong maintindihan ang mga talinghaga na aming pinag-aaralan. Salamat po sa araw na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.